Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno, upang magbigay sa inyo ng mga latest development tungkol sa nangyayari sa ating bansa, particularly diyan po sa ating mataas na kapulungan sa Senado, saan ay hihimayin po natin ang legal heart ng discussion. Tutumbukin natin yung Section 17 ng Republic Act 9851. Isang batas na mismo ang Kongreso at Senado ang naglikha nito. So, tingnan natin yung Senate standoff, yung law fight sa ilalim ng Republic Act 9851. Ngayon, para mas maintindihan po natin kung bakit ganito na lang, no, kainit ang tapatan sa Senado, kailangan po natin kasing posisiin, no, ang isang particular na provision ng batas na nagiging sandigan ng mga pabor sa ICC. At alam nyo, kung tutuusin, hindi na dapat pinag-uusapan to sapagkat nagkaroon na ng president dito eh. Pero anyway, we will discuss the essence of Section 17 Republic Act 9851. Yung Republic Act 9851 na yan, ito po yung tinatawag nating Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito yung katapat o kasangga ng international crimes against humanity na nandoon sa The Hague, no? Sa International Criminal Court. So, kumbaga, body-body yan eh. Magdabarkad siyang dalawa na yan, okay? So, ilalim po ng Section 17, malinaw na sinasabi ng ating mga domestic court ay dapat magbigay ng prioridad at makipagtulungan sa mga international courts pagdating sa mga crimes against humanity. So, ibig sabihin may obligasyon po tayo na makipagtulungan sa international courts pagdating sa crimes against humanity. Ibig sabihin, kahit wala na tayo sa International Criminal Court, kinikilala ng ating sariling batas, Republic Act 9851, na may concurrent jurisdiction o magkasamang kapangyarihan ang Pilipinas at ang mga international tribunal sa mga ganitong klaseng seryosong kaso. May concurrent jurisdiction, magkasabay na jurisdiction ang ICC at ating mga domestic court. Tingnan na lang natin yung Duterte President. Yung probisyong ito ay nagamit na po sa mga nakaraang legal na hamon na hinarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po natin yan kung anong nangyari. Si General Torre pa nga yung nanghuli, di ba? Ang mahalagang punto rito, wala pang desisyon ng Korte Suprema na kumukontra o nagpapawalang bisa sa application ng Section 17 Republic Act 9851. Tandaan nyo po yan. Ibig sabihin, ito ay nananatiling good law o umiiral na batas sa ating bansa. Never that the Supreme Court issued a contradicting decision against Section 17, Republic Act 9851. Kaya itong incumbent Senate leadership ngayon, nagkakaroon tuloy ng class. Bakit? Kinukontra eh. Sila yung kumukontra, hindi naman sila korte. Ngayon sa isang banda, giit ni Senate President Cayetano na kailangan dumaan muna sa local na korte ang warrant para sa sovereignty.
I think they need to go through or attend the mandatory legal education. Ngayon, sa kabilang banda, Section 17 ng RA 9851 na nagsasabing ang obligasyon natin makipagtulungan ay nakasulat mismo sa ating sariling batas. Ano yung sinasabi ni Cayetano? Delaying tactics na to. Sigurado ko magaling na abogado yan. Alam niya yan. Pero siyempre, sa pagtatanggol sa mga kaalyado niya, gumagawa ng butas para madelay ang proseso. Hindi na kailangan ng bagong batas para kilalanin ang ICC process sa ilalim ng RA 9851 dahil mismo ang Kongreso ang nagpasa nito noong 2009 pa yan. Panahon pa nga ni Gloria Macapagal Arroyo yung batas na yan dahil gusto nilang sustenahan yung International Criminal Court law. So dahil hindi naman kailanman dinisqualify ng Supreme Court sa mga kaso ni Digong Duterte, itong nagiging legal na armas ng mga nagsasabing valid ang pag-aresto. Diba? So, ewan ko ba, ang lalabo niyang ang lalabo minsan ng ating mga mambabatas na sila mismo yung gumawa ng batas, may kinokontra yung batas. No? Anyway, let's give an update dito kay Bato de la Rosa, the rocker senator, tungkol sa protective custody sa gitna ng batas. Sa gitna ng legal na bakbakan na ito, nananatili po si Senator Bato sa loob ng Senado. Pero kaninang umaga, aga-aga nabasa ko, pagbangon ko dito sa lumabas sa Billionaire Channel, lumipad na daw. Umalis na sa Senado kaninang alas 3 ng madaling araw. Pero hindi. Kinumpirma ni Atty. Torion na nandoon pa rin siya at ang pananatili niya roon na isang paraan ng Senado para i-post ang implementation ng Section 17 habang wala pang malinaw na utos ang Korte Suprema sa partikular na kaso niya. Hindi po tumatakas si Bato, contrary to the news reports. Baka kuryente yon, no? At ang iniintay niya siguro kung mananaig yung interpretation ni Cayetano, yung domestic route, padaanin sa domestic court, ang arrest warrant, no? O kung ano pa man yan na ipinaglalaban niya. Pero ako, in my own personal legal opinion, hindi dapat dumaan sa court yan dito. What's the use of Republic Act 9851 if you will go through the process of domestic court? Kung padadaanin mo pa yan, the useless provision pala yan, useless law. Wala palang kwenta yung batas na yung 9851 kung padadaanin mo pa yan sa local court. Okay? So, dahil ang Section 17 ay hindi pa nababas o nakokontra ng anumang Supreme Court decision, malaki pong hamon ito sa mga abogado ni Bato. Sino ba yung abogado ni Bato? Minsan nakalaro ko ng gold pen. Ang Supreme Court ay kailangang magdesisyon ngayon. Kailangan ng kanilang desisyon ngayon sa sitwasyon ng Senado sa kasalukuyan. Ang tanong dito susundan ba nila ang President o ang nakasanayan sa mga kaso ni Duterte o gagawa sila ng bagong ruling na maglilimit sa kapangyarihan ng Section 17 pagdating sa mga foreign warrants? Palagay ko hindi pwedeng gawin yun kasi nakasulat very clear sa provisions of the law. And the only duty of the Supreme Court is to interpret it. But if the law is clear, there is no room for interpretation na dapat. Ganun lang kasimple yan. Based on the provisions of the statutory construction. Even a first year law student, alam na alam yan. Subject yan sa first year law school. Okay. Sa madaling salita, ito pong RA 9851, Section 17 ay ang silent giant sa usaping ito. Ito ang batas na nagsasabing, kakampi tayo, hustisya, lokal man o international. Dahil hindi ito kinontra ng Supreme Court noon,
Ito ang pinakamalakas na argumentong kinakaharap ni Senator Bato at ang liderato ng Senado sa pamumuno ni pangalan nito ni Alan Peter, sabi ng iba Caldero plus 10K. Sila nang sabi na hindi tayo. Okay, ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, abangan natin ang desisyon sa susunod na 2 araw kasi 72 hours yung binigay para sumagot doon sa petition. Yung TRO, request ni Bato. Ang tanong kung mananatili bang uncontested ang Section 17 o kung magkakaroon ng bagong legal na kasaysayan sa ating bansa. Ako po yung umaasa ng hustisya, ang batas at ang hustisya ay mananaig sa ating bansa. Otherwise, punta na kaya ako sa Spain. Okay, no, joke lang. No, sana po ay ipagdasal natin na manaig ang mga batas, no, at ang hustisya nang makapagbigay ng katarungan sa ating mga kababayan na pinagkaitan nito nung nakaraang administrasyon. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.